Kaya mahalaga na kapag nagpalit ka ng circuit breaker, pag itinaas mo yung circuit breaker mo, magpalit ka rin dapat ng wires. Diba? Para hindi siya ma-overload. Doon po nagkakaroon ng sunog. Good afternoon mga lords. Ito, tuturo ko sa inyo yung tamang paggamit nitong circuit breaker na ito. Sa mga baguhan dyan, sa mga may bahay dyan, para maging aware lang kayo kung tama ba yung wiring dun sa pamamahay nyo. Ito, usually makikita natin sa bahay, sa mga maliliit lang na bahay na medyo wala gaanong load. Ito makikita nyo 20 amperes yung circuit breaker nyo. Yung 20, ito pala, yung 20 amperes na to, ang wires niya dapat na gamitin is 3.5. Ito yun. Dapat lagi siyang match mga loads. Pag 20 amperes yung breaker nyo, dapat gamitan nyo rin ng tamang wires na 3.5. Kapag yung 30 amperes naman mga loads, ito 30, yan 30, ang tamang wires naman nun is 3.5. Diba? So ang 20 amperes mga load, ang wires na dapat gamitin nga natin itong 3.5. Sa Philippine Electrical Code mga loads is 80% lang dapat ang pwede nating gamitin. Ito yung pinaka safety sa load na dapat na ilo-load natin dun sa circuit breaker. Ang 60%, ang 80% kasi dun mga loads is nasa 16 amperes lang po. Kaya lang kadalasan po kasi hindi natin, mas marami ding hindi nila alam kung paano kukunin yung amperahe, dahil kung makita nyo dun sa mga appliances na gamit natin like nung rep, yung mga aircon, kahit yung mga ilaw, makikita nyo dun sa yung pinaka level nya is watts nakalagay. Kunwari ilaw, may nakalagay doon ay 18 watts. O, yung electric fan 75 watts. Ay yung rep naman sa horsepower, makikita mo doon may 1/2 horsepower. O ilan ba ka tapat nun? Hindi nyo malaman kung paano kukunin yung amperahe sa mga hindi nakakaalam. Kaya i-convert na lang natin ito sa, para mas madali, is i-convert natin sa watts kung ilan ba ang katapat na amperahe. Kasi ang 16 amperes mga loads is nasa ano yan, nasa 3,600 plus, 680 ba yun? 680 watts yan yung katumbas niya. Yan. So kayo na bahala mag-estimate doon sa load ninyo. Kung ang circuit breaker nyo ay 20 amperes, dapat hindi kayo lalagpas sa 380 watts. Kunwari mga loads, meron kayong isang heater, water heater sa banyo. Ang pinaka load niya nun, sabihin mo na po 2,000 pero hindi, mas mababa ngayon halimbawa lang to 2,000 watts. So yan, 2,000 watts. Tapos yung aircon mo ang aircon ay isang horsepower, 1 horsepower. Ang 1 horsepower mga load is nasa 749 watts yun. Ayan. Tapos yung sabihin mo na yung rep mo is 1/2 horsepower, so nasa 300 something lang to, 350, 300, mga sabihin mga 375 mga loads. Yan, yung kalahating ng aircon mo. Yung ano mo, ilaw mo, sabihin mo 20 watts na 5, di 100 watts yun. Yan, itotal mo to. So ito 14, 11,
14 carry 1, 11, 12. So, ito, ay sorry, dito pala. 7, 10, 11, 12, 12 carry 1. Ayun. So, ang magiging ano mo mga loads, ito, yung kabuuhan na load ng iyong bahay o sakali. So, pasado ka pa dun sa 80% na 16 amperes. Ito kasi yung ang katumbas kasi ng 16 amperes is 3,680 watts. Eh mayroon kang water heater na kunwari is nasa 2,000 watts lang yun. Yung aircon mo na isang horsepower ay yung rep, yung aircon mo baliktad data. Ito yung kunwari, ito yung aircon, ito naman yung rep. Basta ang total na load mo is ito lang, hindi ka dapat lalampas dito kasi yung 20% nitong 80 mga loads, yung 20% yan is dito napupunta sa mga motor, di motor. Kasi ang mga lahat ng motor ay mayroong 25% kasi na dun sa pagka pinaka-starting niya. Pag umandar yung motor, yung pinaka full load niya, ampere niya is tataas ng 25%. So, kahit maisagad mo dito sa 3,680, pasok pa rin siya. Hindi pa rin siya aabot ng 20 ampere. Per unit naman kasi yun yung pag-start load. Kaya, hindi siya aabot. Kaya, safety pa rin siya. Ayun, bakit nagkakasunog? Diba? Kasi nga, yung ginagawa ng iba, kapag ka itong circuit breaker nila ay 20 amperes, ang wire nila is 3.5, diba? 3.5. Ang nangyayari mga loads, yung ginagawa ng iba, pag sumubra sila dito sa load nila, kunwari ito ay ang load nila nasa umabot ng 6,000, talagang magti-trip na po yung breaker natin. Magti-trip na yan mga loads. So, ang ginagawa ng iba, dahil nag-trip, magpapalit sila ng breaker. Papalitan nila ng, mari mas mataas pa nga yung iba, yung ginagawa nila 50, ginagawa nila 40. Yan, papalitan nila. Pero, hindi sila nagpapalit nitong wire na ito. Dapat, nagpalit sila ng wire na katapat ng breaker. Kung ano yung ito 30, di sana pinalitan mo na rin ng wire na 3.5, 5.5. Yun mga loads. Balik tayo dito. Kunwari, nagpalit ka na ng 30 amperes pero hindi ka nagpalit ng wires. O sige, ito, halimbawa, ang capacity lang nitong wires na ito mga loads is, yung sinasabi ko is pang 20 amperes lang po. Yung kakayanin nito 20 amperes. Ang mangyayari, sasaksakan mo ng sasaksakan nito, kakargahan mo ng kakargahan, na-reach niya na yung 20 amperes, pero itong circuit breaker mo, hindi pa siya nagtitrip. Ang tendency, itong wires mo na to, iinit ng iinit hanggang sa malulusaw siya, hindi niya pa na-reach yung 30 amperes. Pag ito umiinit, mga loads, at nalulusaw at nagdikit, kumislap, yun po ang nagkukos ng sunog. Yun. Kaya mahalaga na kapag nagpalit ka ng circuit breaker, pag itinaas mo yung circuit breaker mo, magpalit ka rin dapat ng wires. Diba? Para hindi siya ma-overload. Doon po nagkakaroon ng sunog. Kalimitan ganun ang nangyayari, lalo na sa mga nagtitipid dyan na hindi naman talaga kumukuha ng mga legit na technician, mga electrician. Basta marunong lang magkabit, okay na. Nag-trip yung breaker, pinalitan lang yung breaker. Hindi na nag-trip ng breaker, gumagana. Ang nangyayari, overload ka naman. Pag nag-overload ka, hindi nga siya nag-trip, ang kawawa yung wire mo. Umiinit siya,
katagalan, pagka talagang sobrang overload na talaga, malulusaw po ito mga loads. At yun na yung pag nagdikit yung dalawang wire, yung line 1, line 2, yun na yun ang dahilan sa pagkislap. Kaya mas mahalaga mga loads, sundin na lang dapat natin yung kaya dapat wag na tayo magtipid. Tumawag na lang tayo ng mga legit na electrician para sa safety. Huwag nyo ipagpalit yung konting halaga para sa bahay nyo, sa ari-arian nyo, kung masunog lang din naman. Yun lang naman mga lods. Thank you.